Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah hatta yarda. Walhamdulillah 'inda ar-rida. Walhamdulillah ba'da ar-rida. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Huwal wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah nandito tayo ngayon sa panglimang araw ng Ramadan. Pang 5 days. 5 days, di ba? Oh. Ngayon, panglimang Ramadan na po tayo ngayon. So, gusto ko pong talakayin sa atin yung sinasabi na tawag dito patungkol sa sahur. Opo, patungkol po sa sahur ang pag-uusapan natin ngayon. So ngayon, pag-uusapan natin kung gaano ba kahalaga ang pagsasahur na to, tinatawag na suhur, dahil marami sa mga kapatid natin, na mga lalong-lalo na yung mga kababaihan, di ba po, na minsan sabi nila, kaya ko naman mag-fasting kahit wala ng sahur. Opo, hindi na ako magsusuhur, kaya ko naman. So, yung iba naman, sabi nila, ay, hindi na kailangan. So, ano ba talaga ang naitutulong ng sahur na ito? At ano ba yung mga faida, mga nakukuha natin na silbi sa pagsasahur na ito? At ano-ano ba yung nakukuha natin? Kasi minsan sa atin, tinatanong natin, ano ba ang mga dua sa pagsasahur? Kapatid, walang dua sa pagsasahur. Bagkus, pag ikaw ay nagsahur o nagsuhur, ipinagdudua ka ng mga malaika. Masya Allah. Hindi mo kailangang magdua kasi habang kumakain ka sa pangsahur mo, ay ipinagdudua ka ng mga malaika. Okay. Sabi dito, as-sahur huwa ta'amul ladhi ya'kuluhu al-insan aw yashrabuhu fi akhir al-layl. Sabi dito, ang sahur ay ito yung kinakain ng tao at iniinom ng tao sa akhir al-layl. Kumbaga ito yung last night na bago yung fajar. Sabi dito, wa summiya sahuran, at tinawag siya na sahur. Bakit? Li'annahu ya'kulu fi waqti sahur wa huwa akhir al-layl. Tinawag siya na sahur dahil ito yung pagkain na kinakain natin sa akhir al-layl, last night ng gabi. Ito yung bago mag-fajar, mga kapatid. Okay. So, ano ba yung mga fadila? Ano ba yung mga silbi na nakukuha natin sa sahur na ito? So, ngayon, babanggitin natin yung mga ahadis para malaman natin, iisa-isahin natin kung gaano ba kahalaga ang pagsasahur para yung mga babanggitin natin yung mga fadila ng pagsasahur para yung mga kababaihan dyan, yung mga kalalakihan dyan na mga hindi nagsasahur, hindi sa Maguindanao, hindi pagsaol, na para pag narinig nila ito, baka sakali na sila ay magsahur o sila ay magsaol na. Kung gaano ba itong kaganda, Masya Allah. So ngayon, unang-una dito, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Masya Allah. Magsuhur kayo. Agsaol ka no. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magsuhur ka no, ay magsuhur kayo o magsaol kayo. Sabi niya, saol ka no. Ka no mga Maguindanao. Yung mga, kasi minsan, may mga Maguindanao na hindi naman masyado nakakintindi ng Tagalog. So, Maguindanao natin minsan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, ay magsuhur kayo. Sabi niya, bakit? Fa inna fi sahuri baraka. Masya Allah. Dahil mayroong baraka. May baraka dyan, kapatid, sa pananampalatayang Islam sa oras na kumakain ka ng sahur. Ibig sabihin, hindi yung tinatanong mo, Ustad, ano ba ang binabasa? Ano ba ang binabasa pag ikaw ay nagsasahur? Walang binabasa dyan. Hindi yan kailangan may mga abracadabra. Wala ka babasahin dyan. Magbismila ka lang. Pagkain mo ba lang, ay ipinagdudua ka ng mga malaika. Masya Allah. Tingnan nyo. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Katotohanan ang Allah at ang kanyang mga malaika ay ipinagdudua nila ang mga taong nagsusuhur. Yung mga tao antong apagsaol,
na ipandua sila ng mga malaika, patsalawatan sila ng Allah, tamang ka ng mga malaika, ay ipinagdudua sila ng mga malaika, Masya Allah. Ang mga malaika, pag sila ang nagdua sa atin, mustajab, katanggap-tanggap ang mga dua ng mga malaika, Masya Allah. So, hahayaan mo pa ba na hindi ka magsusuhor, hindi ka magsasawol, hindi ka magsusuhor? Alam pala natin, fihi baraka. Tingnan nyo. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli kitab, aklatu sahur. Ang pagitan o ang pagkakaiba ng pagpapasting ng mga Kristiyano o mga Yahudi at pagpapasting ng mga Muslim, ang pagitan o ang pagkakaiba ng pagpapasting ng mga Muslim at pagpapasting ng mga Kristiyano, mga Yahudi, ay aklatu sahur, ay ang pagsasahur. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsahur, bakit, Saul? Na yung fasting mo ay parang pagpapasting ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, pag hindi ako nagsahur, ibig sabihin yung fasting ko katulad ng pagpapasting ng mga Kristiyano. Parang pagpapasting ng mga Yahudi. Kaya nga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit tubig lang magsahur ka. Uminom ka ng tubig. Pwede bang magsahur na ang oras nito ay alas 12, alaon na alas 2? Mamaya tatalakayin natin yan. So ngayon, sinabi ni Ibn Hajar, rahimahullah, sabi ni Ibn Hajar, sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang pagsasahur ay mayroong baraka, kanyang sinabi, al-barakatu fi sahur ay tahsulu bi jihatin mutaaddida. Sabi niya, ang baraka sa pagsasahur ay maraming naibibigay sa iyo na faida. Maraming na itutulong sa iyo, kapatid. Tignan natin. Una, sabi niya dito, wahiya ittiba'us sunnah. Unang-una, ginagawa mo yung sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yun ang una. Ibig sabihin, ang pagsasahur, sunnah yan. Ba't di ka nagsasahur? Diba? Kahit sabihin natin, kaya mo. Wala ka namang ginagawa, kundi matulog ka lang. Pangalawa, wa mukhalafatu ahlil kitab. At inimumukhalafa mo, hindi mo ginagaya yung siyam, yung fasting ng mga ahlul kitab. Ibig sabihin, pag nagsahur ka, ay yung sahur mo ay katulad ng pagsasahur ng propeta, kapag Saul Rasulullah, pati yung nababaliktad o iniiwanan mo yung mga ginagawa ng mga Kristiyano at saka mga Yahudi. Siyempre, ang mga Yahudi, ang mga Kristiyano, pag sila ay nagpapasting, ay hindi sila nagsasahur. So yun yung pagitan, pagkakaiba natin sa pagpapasting nila. Yun ang pangalawa. Wattaqawi bihi alal ibad. At ito'y nagbibigay ng lakas sa paggawa ng ibada. Paggawa ng ibada. Minsan sa atin, hindi na nagsasahur, hindi pa nagdarasal ng Fajr. Allahu Akbar. Hindi ba ninyo alam na ang Salatul Fajr, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man salla Salatul Fajr fi jama'ati fa huwa fi dhimmatillah. Sino man ang tao na magdasal ng Fajr sa jama'a ay nasa pangangalaga siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Rak'atain fil Fajr, yung dalawang rak'a lang ng sunnah ng Fajr ay khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ay mas mainam sa dunya, pati yung nilalaman ng dunya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun ang pangatlo, at taqawwi bihi alal ibada. Nagbibigay ito ng lakas sa paggawa ng ibada. Pagbabasa ng Quran, di ba? Lalong-lalo na pag umaga, pag ikay nakapagsahur, malakas yung mga pag-iibada mo. Pagbabasa ng Quran, mga dhikr, ngunit pag hindi ka kumain, wala kang ginagawa, kundi puro matulog. Wala na. Di ba? Sunod na ito, pang-apat, wa ziyadatu fin nasyat. At nagbibigay ito ng lakas. Condition, nagiging condition yung katawan ng isang tao pag siya ay nagsahur. Hindi ka patsaol ka, napagkabagal ka, hindi ka nagapagkapaw ka. Sa mga Maguindanao na nan, hindi ka nagapagkapaw ka. Bagkos, pagkabagal ka, kanya nakatsaol ka. Naapin na kapag pawang panjaging ka, hindi ka na nga pungurang ipagtubo, sakali rin panggadam na pumuka. Faida ni. Di pa tsambay, hindi nagdarasal, hindi nagdidikor, hindi nagdud. Anong salbi? Ang pinakanalugi ng mga tao sa buwan ng Ramadan, ito yung mga taong aalis yung Ramadan, na hindi man lang nila napakinabangan yung buwan ng Ramadan. Tandaan ninyo mga kapatid, ayaman ma'dudat. Ang buwan ng Ramadan ay nabibilang lang. Pang ilang araw na ngayon? Panglima na. So ito yung buwan ng Quran. Buwan ng Ramadan. So ano pang gagawin nyo? Tingnan nyo. Bago natin ipagpatuloy, pinag-uusapan natin dito. Ang Ramadan
ay buwan ng Quran. Tingnan nyo. Ang Ramadan ay ibinaba sa buwan ng, ay ang Quran ay ibinaba sa buwan ng Ramadan. Ano ang naging resulta? Walang pinakamainam na buwan sa lahat ng buwan, kundi ang buwan ng Ramadan. Ang initulong sa Quran, kanong ulan-ulan na Ramadan, na da pinakamapya siya kanulangon ng ulan-ulan ka ulan-ulan na Ramadan. Pangalawa, ibinaba ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadr. Tignan nyo. Initulong sa Quran kanong magabi na Laylatul Qadr. Ang ngayon pinakamapya ang magabi. Ano ang pinakamainam, pinakadalisay, pinakamagandang gabi sa buong gabi sa loob ng isang taon? Gabi ng Laylatul Qadr. Kasi bakit? Diyan ibinaba ang Quran. O, ang Quran ay iniutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Jibril alayhi salam para ibigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang naging resulta? Sino ang pinakamainam sa lahat ng mga anghel? Si Jibril alayhi salam. Pangalawa, pangapat, sa Quran, na initulong kay Propeta Muhammad, ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang naging resulta? Walang pinakamainam sa lahat ng propeta, kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah, ipinakamapya siya kanulangon ng Nabi. Ini sa babanin. Kagina sansar kanina katulong ni Quran. Wala na lang ginatulong ka ng Quran ka ng Rasulullah. Pag matapos ibaba, ibigay kay Muhammad ang Quran, ano ang naging resulta? Sino ang kanyang mga umma? Sakitan mo ba niya? Tayo ngayon, ang umma ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang naging resulta? Tayo ang pinakamainam na mga tao na inilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo. Bakit? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo na yung mga pinakamainam na tao na lumabas dito sa mundo, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Dahil sa atin ibinigay ang Quran. So ngayon, anong gagawin mo? Kailangan malakas magbabasa ka ng Quran. Hindi yung matutulog ka na lang kasi hindi ka nagsasahur. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At tandaan natin, si Jibril alayhi salam, simula nang mamatay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na siya bumababa dito sa mundo. Maliban na lamang sa buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan na siya pagtulong si Jibril alayhi salam. Saludo pa sa lagun. Gunamati si Rasulullah na dibang pumbaba si Jibril alayhi salam siya sa dunya, niya tabi ulan-ulan na Ramadan. Sa suratul Qadr. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wa ziyadatu fin nashat, ito ay nagbibigay ng kondisyon ng pangangatawan ng isang tao. Wa mudafa'atu su'il khuluq. At ito ay nagdedipinsa sa mga masasamang ugali. Di ba? Kasi minsan yung tao pag hindi yan nakakain, ay masama yung ugali niya. Kadalo siya sa Maguindanao, malmig umagutom, kamal mo na masakit yung ginawanin. Umikamosog mo naman, sa kamal mo masakit yung ginawanin. Na yan. Ibig sabihin, pag ikaw ay gutom, hindi maganda yung pag-iisip mo, hindi maganda yung mga plano mo, kasi nga gutom ka. Kasi nga hindi ka nagsuhor. Hindi ka nagsahor. So yun mga kapatid, ito yung mga baraka ng pagsasahor mga kapatid. Pag nagsahor ka, maganda yung pag-iisip mo, hindi mamaya yung tatawagan mo lang, hala, assalamualaikum, pero pag nakausap mo si boyfriend, sino dyan, ay, lumakas ka. Yun na naman si shaitan. So yun yung sinasabi natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay nagdidipinsa sa ugali na masasama. Kasi pag busog ka, parang maganda yung pag-iisip mo, maganda yung pakikipag-usap mo sa mga tao. Ngunit pag gutom ka, iniisip mo yung tiyan mo. Mumudafa'atu su'il khuluq. Sunod dito, alladhi yuthiruhu al-ju'. Tapos sunod dito, sabi niya, watasabbabu bis-sadaqati ala man yas'ali dada. Ito ay nagbibigay ng dahilan o mga dahilan ng pagbibigay ng sadaka. Siyempre, paggising tayong lahat, di ba? Yung mga kapitbahay natin, sabi niya, kunin mo to, bibigay ko sa iyo, ipapakain ko sa iyo to, lalong-lalo sa Pilipinas, Masya Allah, nagpapalitan ng mga pagkain, Masya Allah. Yan yung mga baraka, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi yung natutulog ka, diyan kumong kagutom. Daming problema. Pero, pwede bang mag-fasting kahit hindi ka nakapagsuhur? Walang problema. Pinahihindulutan yun. Ngunit, sabi ng fi karaha, makro. Di ba? Kung kumain ka, uminom ka lang ng tubig, matulog ka na ulit, walang problema dun. Sunod doon, aw yajtama'u ma'ahu 'ala al-aqli wa tasabbub li-dhikri wa du'a. At ito ay nagiging dahilan ng pag-iipon-ipon at nagiging dahilan ng pagiging ikaw ay nagdidikir, nagdudua, at ito yung oras
na pag ikaw ay nagduay ay mustajab. Tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo. So, yun yung pinakamainam. Tignan nyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na yan, bumababa. Masya Allah. Bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, ikaw hinahayaan mong tulog ka, hindi ka kakain ng sahur, di ba? So, wa iba dito, itong pinakahuli, sabi dito, وَتَدَارُكُ النِّيَّةِ السَّوْمِ لِمَنْ أَغْفَلَهَا قَبْلَ أَيَّنَامٍ. Sabi nga, at ito ay nagpapa-remember ng pag-iintensyon kung hindi ka nakapag-intensyon sa pagpapasting mo. Dahil may mga taong nagpapasting na hindi natatanggap ang kanilang mga fasting. Bakit? Hindi sila nag-i-intensyon. Okay, paano ba mag-intensyon? Paano ba mag-intensyon? Kasi ngayon kumakalat na naman yun. Di ba? Kumakalat na naman ngayon yung pag-i-intensyon na nawaitu sawma gadan lillahi ta'ala o nawaitu an asuma gadan for them lillahi ta'ala. May mga taong nag-i-intensyon ng mga ganyan. Bid'a po yan mga kapatid sa pananampalatayang. Wala yan. Wala tayong maipapakita na dalil na yan ay ginawa ng propeta. O yung mga nagkakalat dyan, na pag may nagtatanong, paano ba mag-intensyon? Paano ba mag-intensyon pag ikaw ay magpapasting? Sasabihin nila, nawaitu an asuma gadan fardan lillahi ta'ala. Tapos binabang, hindi kami ng pag-i-intensyon mga kapatid. Ang pag-i-intensyon ay mahalluha al-qalb. Sa puso mo lang, pag ikaw nag-i-intensyon, sabihin mo lang sa puso mo, magpapasting ako bukas. Tapos na. Bakit kailangan mong ipagkalat? Bakit kailangan mong ituro? Bakit kailangan mo bang sabihin na, magpapasting ako bukas sa lillahi ta'ala, fardan, para sa... Hindi mo na kailangan yun. Sasabihin mo lang, magpapasting ako bukas. Tapos na. So yun, tumay kabugwa na, tubas ka nung, na ingatan tanong yung mga bityala ba niya apakalapat siya ba sa social media niya, mga pagaling siya kanong agam Islam. Pag-ingatan niya ba? Na niya ba, ipadalong ko niya kapag bumiyat ang pag-i-intensyon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi mo kailangang sabihin na walang dalil yan. Kung mayroon man silang ipapakit ng dalil, mababasa mo dyan, sasabihin ng ating mga ulama bid'a at talaffuz binniya bid'a. Ang pagbibigkas ng pag-i-intensyon bid'a, hindi nagawa ng propeta. Walang dalil. Huwag kayo maghanap ng dalil sa amin kasi walang dalil. Ngunit hanapan namin kayo ng dalil kung may papakita ba kayo na yan ay sunna o yan ba'y ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ikaw ay mag-i-intensyon, sabihin mo lang sa puso mo, ano ba bukas? Sabihin mo mag-i-intensyon ako o magpapasting ako bukas. Kalas, tapos na. Hindi mo lang kailangan sabihin, katulad ng pagdarasal. Magdarasal ako ng duhur. Sabihin mo lang sa puso mo na magdarasal ako ng duhur. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hindi mo kailangan sabihin, usalli duhra 4 rakaat lillahi ta'ala. Wala yan. Walang dalil yan. Mga bid'a yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga pagali ko ang mga Maguindanao. Tanong ba ni kapag buniyatan niya sa itagag tanong ba ni galbag na mga matuwa niya. Nyaran sa Quran. Nyaran sa hadis. Tiguro Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tanaza'tum bi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Upamang kaaron din ng pagayon ng tigo Allah, nang balingon ko kanu Quran, bisya kanu hadis Rasulullah. Nyamo ba, di ka lang yan kung si tuwa. Si apo nang ka, batay ka di ka sapatan ni apo nang kabanan. Suro-suro pagsapat ka sa gaya mo, di ka lang si apo nang ka. Suro-suro pagsafa. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagsasyafa sa atin sa yawmal qiyamah, hindi yan lulo at lula mo. Na kinukuha mo yung kanilang mga intensyon. Ustad, kayo na si tuwa man na mayay. Si apo na mayay. Wala. Hindi na sinasabi natin, taraktu fikum amrayn, sabi ng propeta, iniwanan ko kayo ng dalawa. Fa in tamassaktum fihi ma lan tadillu ba'di. Kung hahawakan niyo yan, kukunin niyo yan, hindi na kayo maliligaw. Ano yan? Quran at saka yung sunnah. Hindi nabanggit yung tuwa mo. Makikipagtalo na naman kayo. Kasi timpo niya tuwa pa ganyan, baraka timpo nila nito. Saguna timpo to saguna. Laysa la'ibratu liman sabaka. Di ka naman niya pagkuha na tinig antayin inaw na. Walakin la'ibratu liman sadaka. Gida niya pagkuha na tinig na antayin ibunal. Antayin ibunal. Na tamon kinadalon Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, dalon sa kanila ni unutino. Sundan ninyo kung ano yung ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nila hindi. Paniniwalaan namin kung ano yung mga sinabi ng mga lulot, ninuno namin. Allahu Akbar. Kahit yung alam nila yung mga lolo nila hindi nakapag-aral, susundan pa rin nila. So yan, ang pag-i-intensyon ay pwede tayong mag-intensyon sa araw na yan. Ngunit, mayroon lang akong ipapasok ng kaunting salita patungkol sa pwede bang magsuhor na hindi ka nakaligo, yung nakipagtalik sa asawa, bali hindi ka nakaligo, pwede ba silang magsuhor?
pwede silang magsuhur. Hindi kasama sa kondisyon ng pagsusuhur, yung maligo, mag-ablusyon, ano dyan, walang kondisyon dyan. Kumain ka lang, magbismillah ka, kumain ka. Ngunit wajib, obligado lang sa kanila na maligo pag sila ay magdarasal ng Fajr. Halimbawa, nakipagtalik yung dalawang mag-asawa. Nagising na sila alas 8 ng umaga. Walang ligo, walang kain. Ano, tanggap ba yung fasting nila? Tanggap yung fasting nila. Maligo sila, magdasal sila ng Fajr, pero hindi sila pwedeng kumain kasi alas 8 na. So yun, ano ba ang oras? Pinakamainam na oras na pagsusuhur. Ngayon ba niya ipinakamapia kapadsaul? Mga pagali siya kan ngayon ipinakamapia oras kapadsaul. So ngayon pag-uusapan natin dito. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa hadis ni Zaid bin Thabit, hindi si Zaid bin Thabit, sabi ni Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, nagsaul kami pagdami si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay nagsuhur kami kasama namin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salati qultu kam kana bayna al-adani was-sahur ya Rasulullah. Tapos pagkatapos ay kumain na ang propeta, pagkatapos niyang kumain ay tumayo at pumunta na siya sa pagdarasal. Sabi ni Zaid, ya Rasulullah, ano ba ang pagitan na pinakamainam ng pagkain ng suhur at saka yung adan? Ngayon naman ay pinakamapya. At ngayon ba nang ipagaltan ni ya Rasulullah, isu kapagsaul, ang gusto kapagsambayang. Nagminta si Zaid kani Rasulullah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya dito, qala qadru 50 aya, rawahu Bukhari wa Muslim. Sabi niya, ang pagitan lang pinakamainam na pagsusuhur, pinakamapya kapagsaul na pagaltan o pagitan ng 50 aya sa Quran. Ibig sabihin, pag mayroong 50 aya sa Quran, babasahin mo yun, mutawasit. Hindi siya mabilis, hindi naman masyadong mabagal. Katamtaman lang. Babasahin mo yan, na yung 50 verse na yan, 50 aya na yan, pag binasa mo yung 50 aya na yan, hanggang sa natapos ka, yun lang ang pinakamainam na pagsusuhur. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ba'y pinakamapya kapagsaul na yanin pagaltan na 50 aya. Kumbaga, sabi ng ating ibang mga ulama ay 10 minutes. Ibig sabihin, before 10 minutes, mag-aadan na, yun ang pinakamainam na pagsusuhur. Ngunit pinakamainam yun. Ano bang hukom? Yan bang hatol lang pagsusuhur? Yan ay mustahab. Mustahab lang yan. Nag-ittifaq ang ating mga ulama na ang pagsusuhur na yan, mustahab lang. Ngunit pag hindi mo ginawa, ay karaha. Kasi nga, ang mustahab, ang kanyang khilaf ay ito'y magiging karaha. So ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na dapat tayo ay magsuhur dahil pinagdudua tayo ng mga malaika, huwag mong pag-aralan kung ano ba yung dua bago magsuhur. Walang babasahin dyan. Magbismillah ka lang. At pinagdudua ka ng mga malaika, bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala habang ikaw ay kumakain, nagbibigay ng lakas, at yan ang pagitan ng fasting natin at pagitan ng fasting ng mga Yahudi at mga Nasrani, ang mga Kristiyano, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So dawa, sa mga kapatid natin na mga kababaihan, huwag ninyong hayaan na kayo ay matutulog lamang. Kahit tubig lang uminom kayo, kahit busog ka, kapatid, brother, sister, kahit busog ka, kumain ka, pagali ko siya kang agam Islam, inom ka, ang kaginang barakatinan, adang barakatin, di ka bugwana, di wag mong hayaan yung mga ajr, gantimpana na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan na yan. At pinakahuli dito, wag nating kakalimutan ng intensyon. Mga kapatid, kailangan lagi kang nag-iiklas para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sabi ng propeta, sino man ang taong magpapasting ng imanan, ang time itaw buwasa sa nyanin kapabwasa na paginugot sa kanin kanong Allah, ulinan nininto na paginugot sa kanin sa adan bala sa kapabwasa nin baanto na ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pagampunan sa kanin Allah subhanahu wa ta'ala, sulango-lango na mga dosa ni. Ipapatawad sa iyo ng Allah ang lahat ng mga nauna mong kasalanan. Paano mag-intensyon? Magpapasting ka na ito'y ginagawa mo dahil ito'y obligado sa iyo, paniniwala sa Allah, at magpapasting ka dahil ito ay parang kapanganganay ng ka. Yung parang na pinipil mo sa sarili mo na yan ay bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. Kaya mo yan ginagawa. Ano magiging resulta?
gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ipapatawad sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nauna mong mga kasalanan. Mashallah. So ngayon naway sabihin natin sa mga kapatid natin, sa mga sister natin na apyaig mo, kahit tubig lang uminom tayo, tamar, walang problema. At least nakuha mo yung baraka, ipinagdua ka ng mga malaika, at nakuha mo yung sunna ng propeta, at hindi nagaya yung pagpapasting mo na katulad ng pagpapasting ng mga Yahudi, ng mga Nasrani, dahil magpapasting tayo na ittiba o sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang ating susundan kung ano yung sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ramadan Mubarak mga kapatid sa pananampalatayang Islam, upang magkaabin nagtalukulo, amidyo damang kasugat, na maano siya kumo, kalimban ako doon, so Allah subhanahu wa ta'ala bidi kalimban, daw ikoriklo na tubay kwanta no, kaya sabab ito sa tawfik sa laki ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may mali po ako mga kapatid, wag nating tignan yung mali ko, kunin natin yung tama. Kung may mali man ako, tao lang ako, nagkakamali, pero kung ano yung tama, ibig sabihin yun yung tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Hanggang dito na lamang. Ramadan Mubarak ulit. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.